paglalayag ni Magellan. Noong September 20, 1519, naganap ang pinakaunang paglalayag na pinangunahan ni Ferdinand Magellan. Sila ay may layuning hanapin ang tinatawag na Spice Island. Pagbati sa inyo mga dayo, ano pa ito kayo sa amin? Estamos aquí para pisar, asemado y negociar. Disculpe, Capitán. Parece que el snow entenderamo y dice. Dice mi com eles. Pagbati, naparito kami upang makipagsanib puwersa sa inyo. Ako'y nagagalak. Makalipas ang ilang araw, ay naganap na ang pinakaunang misa sa Pilipinas na pinangunahan naman ni Padre Pedro Valderrama, at dito na nagsimula ang relihiyong Kristiyano sa Pilipinas. Ito ay nangyari noong March 31, 1521. Matapos ang seremonyas at pagtatap ng April 7, 1521, si Raha Kulambo at si Magellan ay gumawa ng sanduguan kung saan ito ang nagpapatunay ng kanilang pagsasanib pwersa at pagkakaibigan. Sa ngalan ng hukbong aking pinamumunuan, ako si Raha Kulambo ay taus-pusong tinatanggap ang pagkikipagsanib pwersa sa Espanyol na si Magellan. En nombre mio grupo, esto sinceramente colaborando como siyo grupo. Noong April 7, 1521, matapos ni Magellan makipagsanduguan kay Raha Kulambo, ay pumunta naman ito sa lugar ni Raha Humabon. Matapos magpahinga, ay iningganyo ni Magellan sina Humabon at ang kanyang asawa na si Juana na maging Kristiyano. Nakumbinsi naman ito ang mag-asawa at nagpabinyag. Enrique Palicum, Humabon, y Suwa, esposa, Batisaren, y Parasim, Eskratos. Sin, Capitán. Gracias. Raha Humabon! Nais ka naming alukin upang mapabilang sa relihiyong Kristiyano. Nang sa ganon, ay may tanda tayo na magkasapi. Patutulungan ka namin sa oras ng iyong peligro kung kayo ay magpapabinyag bilang isang Kristiyano. Maganda nga ang iyong ideya. Mga ikaw at kayong gamitin laban kay Lapu-Lapu. Paumanhin, ngunit hindi ko narinig ang iyong sinabi. Maaari mo bang ulitin? Huwag mo na lang pansinin ang aking sinabi. Nga pala, tungkol sa pagbibinyag. Payag ako sa pagbibinyag. Magpapabinyag kami ng aking asawa. Nang sumapit na nga ang April 14, 1521, ay dito na naganap ang pagbinyag sa mag-asawang Raha Kulambo at Juana. Nagbigay naman ng isang Santo Niño si Magellan kay Juana para ito ay maging regalo para sa pagbibinyag at pagbibigay galang kay Juana at kay Kulambo. Maging buong Kristiyano ka na, Humabon. Ikaw rin, Juana, ay maging Kristiyano na. At dahil nga ay ganap na magkakampi ang dalawang grupo, dito na sinimulan ni Raha Humabon na galitin si Magellan upang sa kanyang pinaplanong pag-aalsa sa grupo ni Lapu-Lapu. Maraming salamat, Magellan. Magellan, maaari mo ba kaming tulungan na sakupin ang hukbo ni Lapu-Lapu? Kung sakali mang tayo magtagumpay, mas madaming pampalasa ang iyong maiuwi sa inyong pag-uwi. Natuwa naman si Magellan sa kanyang narinig at nahikayat siyang salakayin nga si Lapu-Lapu. E oma y potema idea. Y eramos o acapamente di Lapu-Lapu. In ikaramos di Magibo. Maganda ang iyong ideya at dahil dyan, sa pagpatak ng ika-27 ng Abril ay sasalakayin natin ang kampo ni Lapu-Lapu.
Dumating na nga ang araw ng pag-aalsa. Malakas ang loob ni Magellan na matatalo ang grupo ni Lapu-Lapu dahil sa mga makabagong kagamitan na kanilang dala. Ngunit, hindi naman inakala ni Magellan na sobrang daming Pilipino palang kasapi si Lapu-Lapu at maa-outnumber sila dito. Kahit gamit lang ang pana at sibat, ay walang laban pa rin ang grupo ni Magellan kay Lapu-Lapu. Nang halos ay maubos na ang grupo ni Magellan, ay naisipan na nitong umalis. Ngunit, siya ay tinamaan ng pana sa paa at balikat na siya naman itong ikinatumba. At dito na sinalakay ng grupo ni Lapu-Lapu si Magellan at pinatay ito. At dahil nga sa pag-aalsang ginawa ni Magellan ay napatay ito. Ngunit may iilan pa ring nakaligtas sa labanang iyon, kung saan ang dating 5 barko ay naging 2 na lang. At ito ay walang iba kundi ang Victoria at Trinidad. At kahit wala na ang kanilang pinuno na si Ferdinand Magellan, ay nagawa pa rin nilang makarating sa Molucas, kung saan ito ang lugar na nais nilang puntahan upang manguha ng mga spices at iba pang mga kagamitan. Ito ay nangyari noong November 8, 1521. Ngunit habang naglalakbay papabalik sa Espanya, ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng 2 kapitan ng barko. Nagdidiskusyonan sila kung saang ruta dadaan. Ang kapitan ng barko ng Trinidad ay gustong dumaan sa dagat ng Portuges. Ngunit, ang kapitan naman ng Victoria na si Juan Sebastian Elcano ay gustong tahakin ang kanilang unang dinaanan, ang dagat ng Pasipicos, na nangangahulugan na kalmado. Ipinangalan ito ni Magellan sa dagat na iyon. Sa huli-huli ay hiwalay na naglakbay ang 2 barko. Ngunit ang barko ng Trinidad ay hindi na nagawang makabalik pa sa Espanya dahil nang makarating sila sa dagat ng Portuges ay pinagdadakip sila rito. Kaya ang nakabalik na lamang sa Espanya ay ang barko ni Kapitan Juan Sebastian Elcano, ang Victoria at ang halos 18 na tauhan nito. At dito na nagtatapos ang kwento patungkol sa paglalayag ng grupo ni Magellan papunta sa tinatawag nilang Spice Island. Naway maging buong tao. Panggap na pang... Second scene. Ano ito? Ay no, patay na si Magellan.